kumusta? At maligayang pagbabalik sa LOP kwento. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung ano ang mas masakit ang mawalan ng isang minamahal? O ang mabigyan ng pag-asa matapos ang 5 taon ng pagluluksa? Para lamang bawiin itong muli, noong taong 2010 sa Yosemite. Isang dating sundalong Pilipino at ang kanyang 14 na buwang gulang na anak ay naglahong parang bula. 5 taon ang lumipas, 5 taon ng katahimikan at panalangin, hanggang sa isang araw. Isang pulang baby carrier ang natagpuan. At sa loob nito, ang kinatatakutan ng lahat, ang katapusan ng kwento. Ngunit paano kung ang katapusan ay siya palang simula ng isang mas malalim at mas nakakatakot na misteryo? Hindi ito kwento tungkol sa isang simpleng pagkawala. Ito ay kwento ng isang buto na hindi nagsisinungaling. Isang huling sulat mula sa hukay. At isang pag-ibig ng ina na susubukin hanggang sa kahuli-hulihang hibla ng kanyang pananampalataya. Unang kabanata ang palatandaan. Gaano katagal kayang magtago ng isang lihim ang kalikasan bago niya ito isuko sa panahon? Gaano karaming ulan ang dapat bumuhos? Gaano karaming araw ang dapat sumikat? At gaano karaming dahon ang dapat malagas bago lumitaw ang isang katotohanang matagal nang ibinaon sa lupa at limot? 5 taon. Sa loob ng 5 taon, ang mga pangalang Mateo Santos at ang kanyang munting anak na si Angelo ay naging isang bulong na lamang sa hangin ng Sierra Madre. Isang alamat na ikinukwento sa mga bagong salta. Isang paalala ng kabundukan. Sa kabila ng kanyang kagandahan, ay may sariling mga batas na hindi kailanman nagpapatawad. Isang bihasang survival expert. Isang dating sundalong scout ranger na sinasabing kilala ang bawat puno at bawat sapa. Na iginagalang mismo ng gubat at ang kanyang 14 na buwang gulang na anak na lalaki. Naglaho sila. Walang bakas. Walang sigaw. Walang naiwang palatandaan para silang kinain ng gubat. Nilamon ng lunti ang katahimikan na bumabalot sa mga bundok na ito hanggang sa isang mamasa-masang hapon ng Agosto at taong 2015. Ang ating kwento ay hindi magsisimula 5 taon na ang nakalipas, kundi sa mismong sandaling yon, ang sandali kung kailan napagod ng magtago ang lihim. 2 kabataang mountaineer, sina Leo at Kian, ay naglalakad sa isang hindi gaanong dinaraan ng landas sa paanan ng bundok. Ang hangin ay mabigat at malagkit. Isang palatandaan ng paparating na ulan na matagal nang nagbabanta mula sa kulay abong kalangitan. Pinag-uusapan nila ang tungkol sa mga ordinaryong bagay, isang napakahirap na pagsusulit sa unibersidad. Isang babaeng nililigawan ni Leo na tila mailap pa sa isang pilandok. Mga usapang walang bigat. Mga salitang lumulutang lang sa hangin bago tuluyang maglaho. Nang biglang bumuhos ang langit, ang dating banayad na ambon ay naging malalakas na patak ng ulan na lumalatay sa kanilang mga balat at mabilis na ginawang putikan ng lupa. Ang bawat yapak ay naging mabigat. Ang bawat hininga ay may kasamang singaw. Doon sigaw ni Leo. Itinuturo ang isang nakausling pormasyon ng bato. Sapat na malaki para silungan nilang dalawa. Nagmamadali silang tumakbo. Ang kanilang mga bota ay lumulubog sa malambot na lupa, sa ilalim ng batong giyon, habang pinapagpag ang tubig sa kanilang mga damit. Pinanood nila ang pagbagsak ng ulan na parang isang kulay abong kortina na tinatago ang lahat sa kanilang paligid. Tahimik, tanging ang lagaslas ng tubig sa mga dahon at ang sarili nilang paghinga ang maririnig. At doon, sa gitna ng katahimikang yon, may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Kian sa pagitan ng 2 dambuhalang bato na nababalot na ng makapal na lumot. Mga 10 metro mula sa kanilang kinatatayuan, may isang piraso ng kulay, isang madilim na pula, na halos kasing kulay na ng basang lupa. Hindi ito bulaklak, hindi rin dahon. Mayroon itong kakaibang hugis. Tingnan mo, sabi ni Kian. Sabay turo. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Ano kaya iyon? Si Leo, naabala sa pag-ayos ng kanyang backpack, ay sumuliyap lang. Baka basura lang ng kung sino. Hayaan mo na, pero hindi mapakali si Kian. May kung anong kakaiba sa kulay na yon. Isang bagay na hindi dapat naroroon sa pusod ng gubat. Isang bagay na gawa ng tao. Nang bahagyang tumila ang ulan at naging ambon na lamang. Sinabi niya, titingnan ko lang sandali. Dito ka lang. Maingat siyang naglakad. Humahakbang sa mga madulas na bato. Ang bagay na yun ay mas malalim na naipit kaysa sa kanyang inakala. Kinailangan niyang ipasok ang kanyang braso sa makitid na siwang. Ang magaspang na bato ay kumikiskis sa kanyang balat na para bang nagbibigay ng babala. Hinawakan niya ang tela.
Lumana, marupok. Hinila niya ito ng buong lakas. May narinig siyang mahinang tunog ng pagkapunit. At sa wakas, bumigay ito. Hawak niya ngayon ang isang kupas at maruming baby carrier. Ang kulay pula nito ay may mga bahid na ng itim at berde dahil sa lumot at tamag. Ngunit ang kilabot ay hindi nagmula sa itsura nito. Nagmula ito sa bigat at sa amoy. Amoy ng lupa, ng pagkabulok, ng isang bagay na matagal nang nakatago sa kadiliman ng siwang na yon. Itinaas niya ito. At habang ginagawa niya yon, may isang bagay na mahina at magaan ang nahulog mula sa loob. Kumalat ito sa mamasa-masang lupa na may kasamang mahinang kalansing. Hindi ito laruan, hindi damit. Ito ay maliliit, mapuputing buto. Nabitawan ni Kian ang carrier na para siyang napaso. Napatagbo si Leo palapit. Nag-aalala sa reaksyon ng kaibigan at pagkatapos ay nakita niya ito, ang nakakalat sa lupa. Isang maliit na tadyang na halos kasing liit ng daliri ng isang matanda. Isang pirasong bungo na kasing nipis ng papel. Isang kumpletong kalansay ng isang sanggol. Ang nakakatakot na palatandaan. Sa wakas, pagkatapos ng 5 taon, ito na ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas mabigat pa kaysa sa buong kabundukan. Tila pati ang hangin ay tumigil sa paghinga. Biglang naalala ni Leo ang mga kwento ng kanyang lolo. Mga kwentong panggabi na sinasabayan ng tunog ng kuliglig. Isang trahedya na naging alamat na lamang sa kanilang lugar. Ang kwento ng mag-amang Santos. Diyos ko, bulong ni Leo. Ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Isang hangin lamang na dumaan sa kanyang lalamunan. Ito yata yung sa kanila. Ang pulang baby carrier. Ito ang detalyeng laging inilalarawan sa mga balita. Ang imaheng nakatatak sa isipan ng lahat sa loob ng 5 taong walang saysay na paghahanap. Ginamit nila ang kanilang teleponong selular. Itinaas ito sa ere. Nagbabaka sakaling may signal sa liblib na lugar na yon. Pagkatapos ng ilang pagsubok, natila isang milagro. Nakatawag sila sa pinakamalapit na istasyon ng pulisya. Ang kasong inakala ng lahat na isinara na ng kalikasan ay muling nabuksan at ang unang ebidensya ay isang puntod. 2 kabanata ang pagbabantay ng ina. Ang bahay ni Maria Reyes ay hindi lamang isang istruktura ng bato at kahoy. Ito ay isang sisidlan ng 5 taon ng katahimikan. Isang monumento ng paghihintay. Bawat umaga, ang sikat ng araw ay pumapasok sa bintana at lumilikha ng mga guhit ng liwanag sa sahig. Mga guhit na tila nagmamarka sa isa na namang araw na lumipas ng walang sagot. Ang alikabok na naipon sa ibabaw ng piano at sa mga estante ng libro ay hindi tanda ng pagpapabaya para kay Maria. Ang mga ito ay sagradong abo ng panahon. Bawat butil ay saksi sa kanyang pananatili. Sa dingding ng sala, ang litrato nila ni Mateo noong kanilang kasal ay nakabantay sa sala. Nakangiti sila roon, mangiting hindi pa alam ang kahulugan ng salitang pagkawala. Mga matang puno ng mga pangakong bubuuin pa lamang sana. Ngunit ang puso ng bahay, ang sentro ng kanyang sansinukob, ay nananatili sa loob ng isang silid sa dulo ng pasilyo. Ang silid ni Angelo, ito ay isang kapsula ng panahon. Isang sagradong lugar na hindi ginalaw ng oras. Ang kuna nagawa sa kahoy, na pinagpuyatan ni Mateo bago pa man isilang si Angelo, ay naroroon pa rin sa parehong pwesto. Ang kumot na may borda ng maliliit na ulap ay maayos na nakatupi, na para bang kagabi lang ay mayroong natulog doon sa isang estante. Ang mga laruang kalesa at hayop na gawa sa kahoy ay nakaayos sa isang perpektong linya. Tila isang munting parada na naghihintay sa kanilang hari bawat umaga. Pagkatapos ng kanyang panalangin, pumapasok si Maria sa silid na yon. Hindi para maglinis o magayos. Pumapasok siya para huminga. Pinipikit niya ang kanyang mga mata at nilalanghap ang hangin. Hinahanap ang multo ng amoy ni Angelo, isang pinaghalong amoy ng gatas, baby powder, at ng sikat ng araw. Ito ang kanyang ritual, ang kanyang paraan upang panatilihing buhay ang isang alaala na unti-unti nang nilalamon ng mga taon. Ang kanyang pananampalataya ang kanyang naging baluti. Ang rosaryo sa kanyang mga kamay ay naging hiblanan ng kanyang pagkatao. Ang bawat butil ay isang araw ng pag-asa, isang hapon, habang ang liwanag ay nagiging kulay pulot at ang mga anino ay humahaba. Isang ugong ang bumasag sa nakagawiang katahimikan ng kapitbayan. Isang ugong ng sasakyan na hindi pamilyar, na huminto mismo sa tapat ng kanyang gate. Naramdaman ni Maria ang pagbabago sa hangin bago pa man niya ito makita. Kumabog ang kanyang dibdib. Isang kaba na matagal na niyang hindi naramdaman. Dahan-dahan, na parang isang hayop na nasusukol. Sumilip siya sa siwang ng kortina. Ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang paghinga, isang patrol car ng pulisya.
Dalawang unipormadong lalaki ang bumaba. Ang isa ay si Inspector Ramos. Isang lalaking ang muka ay tila mapanang mga kasong hindi na nalutas. Ang kanyang mga mata ay may bigat ng kalungkutan. Ang kasama niya ay mas bata. Ang mukha ay isang blankong papel. Puno ng pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang nila sa kanyang munting hardin, ang bawat yabag sa natuyong mga dahon, ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na parang martilyo ng hukom. Nang kumatok sila sa pinto, tatlong magalang ngunit mabibigat na katok ang tunog ay tila ginising ang buong bahay. Binuksan ni Maria ang pinto. Ang unang mga segundo ay napuno ng isang nakabibinging katahimikan. Walang nagsalita, tanging ang tunog ng hangin at ang malayong tahol ng aso ang maririnig. Ang hangin sa pagitan nila ay naging siksik at mabigat. Ginang Reyes. Panimula ni Inspector Ramos. Ang boses ay mababa at pinipilit na maging banayad. Ngunit nabibi ko. Ngunit hindi na kailangan ni Ramos na tapusin ang kanyang sasabihin. Sa 5 taon ng paghihintay, natutunan ni Maria na magbasa ng mga mata at sa mga mata ng inspektor. Labasan na niya ang katapusan, ang balitang sabay niyang kinatatakutan at lihim na inaasahan sa loob ng 1,000. 825 araw ng kanyang buhay. At sa isang iglap, ang kasalukuyan ay naglaho. Dinala siya ng kanyang isip pabalik sa umagang yon. Ang singaw at amoy ng kapeng barako na sariwang timpla. Itinabi niya ang tasa sa mesa para kay Mateo. Nanuoy abala sa pag-aayos ng mga gamit sa kanyang backpack. Ang halakhak ni Angelo ay umaalingaw mula sa sala. Isang purong tunog ng kaligayahan habang nilalaro ang kanyang mga paa. Nakaupo si Angelo sa pulang baby carrier, na parabang isang munting hari sa kanyang trono. Nakasukbit sa malapad na likod ng kanyang ama. 1 taon at 2 buwan. Ang kanyang mga mata ay bilog at puno ng pagkamangha sa lahat ng bagay. Siguraduhin mong may dala kayong jacket. Malamig sa itaas. Paalala ni Maria habang inaayos ang kwelyo ng damit ni Mateo. Opo. Ma'am. Biro ni Mateo. Kasunod ng isang mabilis ngunit mainit na halik sa kanyang noo. Isang mabilis na akyat baba lang ito. Mahal, para maipakita ko sa ating tiyampa mga agila. Babalik kami agad. Bago pa man maluto ang paborito niyang sinigang. Ang huli niyang nakita ay ang maliit na kamay ni Angelo. Mabilog at malambot, na kumakaway mula sa balikat ng kanyang ama. Isang paalam na hindi niya alam may isang ukit na magmamarka sa kanyang kaluluwa magpakailanman. Ngayon, sa harap niyang kanyang pinto. Ang matamis na alaala ay biglang napunit. Pinalitan ng matalim na realidad sa boses ni Inspector Ramos. May natagpuan po kami sa isang kuweba sa Sierra Madre. Ginang Reyes. Dahan-dahang pagpapatuloy ng inspektor. Ang bawat salita ay tila maingat na inilalatag. Mga labi ng isang lalaki. Matapos ang pagsusuri sa dental records, kumpirmado po, ito ay kay Mateo Santos. Hindi kumurap si Maria, ang kanyang mukha. Napuno ng buhay kanina lang sa kanyang alaala. Ay naging isang walang emosyon na maskara ng bato. Ang kanyang mga kamay ay nanigas sa kanyang tagiliran. Parang ang kaluluwa niya ay biglang umalis sa kanyang katawan. Iniwan ng isang shell na nakatayo na lamang dahil sa purong determinasyon. Nagpatuloy ang pulis. Ang mga salita ay tila mga pako na ipinupukpok sa kanyang ataol. At ang baby carrier, ang pulang baby carrier, natakpuan din po namin. May laman itong mga buto ng isang sanggol. Doon, ang salitang sanggol ang siyang tuluyang gumarote sa pader na kanyang maingat na itinayo sa loob ng 5 taon. Ang katawan ni Maria ay hindi nanginig o nanlambot. Sa halip, ito ay tumigas, na parang ang bawat himaymay ng kanyang laman ay biglang naging yelo. Ang hangin ay tuluyang naubos. Ang sala sa likod niya ay nagsimulang umikot. Ang ngiti ni Mateo sa litrato sa dingding ay tila isang malupit na paalala ng isang buhay na ninakaw, ngunit sa gitna ng kadilimang bumabalot sa kanya. Sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang nawawasak na pagkatao, isang bulong ang namutawi. Hindi mula sa kanyang bibig, kundi mula sa kanyang kaluluwa. Isang desperadong panalangin. Isang huling pagkakataon. Panginoon, ang sigaw ng kanyang espiritu. Di Diyos ko, maawa po kayo kung buhay pa ang anak ko. Panginoon, bigyan niyo ako ng isang himala, kahit isang maliit na palatandaan lamang. 3 kabanata ang bulong mula sa libingan. Ang hangin sa loob ng Forensic Science Division ng Pambansang Pulisya ay steril at malamig. Mayroon itong amoy na pinaghalong Lysol, formaldehyd, at ang hindi maipaliwanag na bigat ng mga trahedyang sinuri sa loob ng mga pader nito. Sa ilalim ng matindi at walang awang liwanag ng isang fluorescent lamp, si Dr. Alcaraz ay nakatayo sa harap ng isang metal na mesa. Sa ibabaw nito, na parang mga piraso ng isang sirang manika, ay nakalatag ang maliliit at marupok na buto.
Ito na dapat ang epilogo. Ang huling, malungkot na kabanata sa kaso ng pamilya Santos. Nagsimula siyang magtrabaho ng may nakagawiang kahusayan. Ang kanyang mga kamay, na nakasuot ng asul na guwantes, ay gumalaw ng may katiyakan. Ngunit habang sinusukat niya ang pelvic girdle ng mga buto ng balakang gamit ang kanyang digital caliper, kumunot ang kanyang noo. Mayroong isang bagay na hindi tama. Isang anomalya na hindi umaayon sa kanyang inaasahan. Ang subpubic angle ay mas malapad. Ang sciatic notch ay mas bukas. Mga katangiang hindi niya inaasahang makita. Binaliwala niya ito sa una. Marahil ay isang developmental variation lamang. Ngunit habang ipinagpatuloy niya ang pagsusuri sa bungo, ang pagdududa ay nagsimulang mag-ugat at lumago. Ang supraorbital ridge, ang buto sa itaas ng mga mata, ay mas makinis. Ang mastoid process sa likod ng tainga ay mas maliit. Ang panga ay mas pino. Ang mga ito ay hindi na basta-basta variation. Ito ay isang pattern na sumisigaw ng ibang kasarian. Paulit-ulit niyang sinuri ang kanyang mga sukat. Inihahambing ang mga ito sa mga standard forensic chart para sa pagtukoy ng kasarian sa mga labi ng bata. Bawat chart, bawat graph, bawat data point ay nagsasabi ng iisang kwento. Mali ang kanilang paunang konklusyon. Mayroong malaking pagkakamali. Samantala, sa isang presintong amoy lumang papel at mainit na kape, si Inspector Ramos ay nakaupo sa kanyang desk. Nakatitig sa lumang mapa ng Sierra Madre. Ang kanyang isip ay pagod. Ang bigat ng pagpapaalam kay Maria Reyes kanina ay nakadagan pa rin sa kanyang balikat. Ang pagsasara ng isang kaso ay dapat magdulot ng kapanatagan. Ngunit ang kasong ito ay nag-iwan lamang ng pait. Sa gitna ng kanyang pag-isip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero, Inspector Ramos. Sagot niya. Ang boses ay mababa at walang gana. Inspector, si Dr. Alcaraz po ito, mula sa forensics. Mabilis na sabi ng boses sa kabilang linya. May halong kaba at pananabik. Tungkol po sa mga buto ng bata mula sa kaso ng mga Santos. Inspector, may mahalaga po akong sasabihin. Hindi po ito si Angelo Santos. Natahimik si Ramos. Ang tunog lamang ng electric fan sa kanyang opisina ang maririnig. Ano ang ibig mong sabihin? Dok, sigurado ka ba dyan? Tanong niya. Ang kanyang katawan ay biglang naging alerto. Ang pagod ay biglang naglaho. Opo. Sir, 100%. Ang mga buto. Babae po ito. Dean ni Alcaraz. Lahat ng morphological evidence ay tumuturo sa isang batang babae. Tinatayang nasa parehong edad. Pero babae po ito. Inspector, sigurado ako. Halos mabitawan ni Ramos ang telepono. Isang batang babae. Paanong... Bago pa man niya matapos ang kanyang iniisip, ang radyo sa kanyang mesa ay umingay. Ang boses ng kanyang opisyal na bumalik sa kuweba. Sir Ramos, para sa inyo, may nakita pa po kami dito. Sabing nga boses. Medyo pumuputok-putok dahil sa mahinang signal. Nakasiksik sa isang siwang sa likod ng malaking bato. Malapit sa kung saan natagpuan ang mga buto ni Santos. Isang journal, nakabalot ng maigi sa plastik. Ang pulso ni Ramos ay bumilis. Isang journal. Makalipas ang ilang oras, ang journal ni Mateo ay nasa ilalim na ng maliwanag na ilaw ng kanyang desk lamp. Ang takip nito ay luma na. Ang mga pahina ay bahagyang naninilaw at malabo. Ngunit ang mga huling sulat, na isinulat ng isang kamay na tiyak na nanginginig sa sakit o takot, ay nababasa pa. Binuksan niya ito sa huling entry. Ang mga salita ay tila bumubulong mula sa nakaraan. Ang sulat ay isang malungkot na salaysay, isang pagkakamali sa pag-apak sa isang madulas na bato. Isang pagkahulog mula sa isang hindi gaanong mataas ngunit mapanganib na bangin. Si Mateo, sa kabila ng kanyang kaalaman sa kalikasan, ay hindi nakaligtas sa aksidente. Nagtamo siya ng compound fracture sa kanyang binti. Hindi na siya makalakad. Sa loob ng ilang araw, ginawa niya ang lahat para mabuhay sila ni Angelo sa loob ng kuweba. At doon, sa paghahanap ng tubig o pagkain, natuklasan niya ang isang mas matandang trahedya. Sa isang maliit na siwang sa kuweba, nakita niya ang isang maliit na bunton ng mga buto. Nakabalot sa isang punit-punit na damit pambata. Mga buto ng isang batang babae. Ang huling mga talata ay halos hindi na mabasa. Ang tinta ay kumalat dahil sa mga patak ng tubig. O marahil, mga patak ng luha. Nanghihina na ako. Hindi magtatagal. Si Angelo, ang anak ko, kailangan niyang mabuhay. Nagdasal ako sa Diyos. Humingi ako ng isang himala. At pagkatapos, may narinig akong mga boses. May mag-asawang dumating. Mga Pilipino. Mga taga-baba marahil. Nakita nila kami. Ipinakiusap ko sa kanila. Iligtas ninyo ang anak ko. Huwag kayong mag-report sa pulis.
Baka kunin lang siya ng gobyerno. Itakas ninyo siya palayo dito. Alagaan ninyo siya na parang tunay ninyong anak. Ibinigay ko si Angelo sa kanila. Umiiyak siya. Pero alam kong ito ang tama. Salamat sa Diyos. Paalam. Aking Angelo, mahal na mahal ka ni tatay. Napatitig si Ramos sa pahina. Ang mga salita ay tumagos sa kanyang pagkatao. Hindi namatay si Angelo. Buhay siya. At nasa kamay ng isang misteryosong mag-asawa. Nanginginig ang mga kamay ni Ramos nang kunin niya ang kanyang telepono upang tawagan muli si Maria Reyes. Nang sumagot ang boses niya ay basag. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Pag-asa, isang ina ang gumamit ng pananampalataya upang panghawakan ng pag-asa sa loob ng 1,800 araw. At sa isang hindi inaasahang paraan, tila dininig ang kanyang mga panalangin. Gaano nga ba kalakas ang kapangyarihan ng pag-ibig na kayang yumuko sa tadhana kung ang kwentong ito ay umantig sa iyo? Samahan mo kaming ipalaganap ang paniniwalang ito sa pamamagitan ng pag-iiwan ng komento. Ika-4 na kabanata ang landas ng mga anino. Ang journal ni Mateo ay hindi isang katapusan. Ito ay isang panibagong simula. Isang susi na nagbukas ng isang pinto patungo sa isang mas malawak, mas komplikado, at mas madilim na investigasyon. Ang focus ay biglang nagbago. Hindi na sila naghahanap ng mga biktima, kundi isang survivor. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki na malamang ay hindi alam ang kanyang tunay na pagkatao para kay Inspektor Ramos. Ang kaso ay naging isang personal na obsesyon. Isang utang na kailangan niyang bayaran sa alaala ni Mateo at sa pananampalataya ni Maria. Ang silid ng operasyon sa presinto ay nabago. Ang mga malungkot na litrato ng crime scene ay pinalitan ng mga mapa. Mga listahan ng populasyon mula sa taong 2010 at mga bulletin board na puno ng mga sinulid na nagkokonekta sa mga posibleng lead. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay naging amoy ng determinasyon. Bawat ulat ng pamilyang biglang lumipat. Bawat record ng mga mag-asawang walang anak na naninirahan sa mga liblib na baryo sa paanan ng Sierra Madre ay kanilang muling binusisi. Ang trabaho ay parang paghahanap ng isang nawawalang piraso ng puzzle sa isang bodega na puno ng libu-libong kahon. Mabagal, nakakapagod, at bawat araw na lumilipas. Ang pag-asa ay tila unti-unting kumukupas. Kasabay nito, daan-daang kilometro ang layo. Sa isang tahimik na nayon sa probinsya ng Isabela na naliligo sa ginintuang sikat ng araw. Isang ibang-iba at payapang buhay ang nagpapatuloy. Dito nakatira sina Ben at Lita Cruz. Ang kanilang buhay ay simple. Ang kanilang mga araw ay sinusukat sa pagbaba at pagtaas ng araw. Ang kanilang mundo ay umiikot sa isang 6 na taong gulang na batang lalaki na nagngangalang Angel. Si Angel ang kanilang himala. Isang masayahin at bibong bata na ang tawa ay sapat na para diligan ang kanilang mga pananim. Ang kanyang mga mata, na kulay kapeng tulad ng mayabong na lupa, ay puno ng walang hanggang kuryosidad. Ang pagmamahal ni Ben at Lita para kay Angel ay isang bagay na nakikita at nararamdaman ng lahat sa kanilang baryo. Ito ay nasa paraan ng pag-ayos ni Lita sa buhok ng bata bago pumasok sa eskwela. Ito ay nasa paraan ng pagtuturo ni Ben kay Angel kung paano magpalipad ng saranggola sa bukid sa paningin ng kanilang mga kapitbahay. Sila ang larawan ng isang perpektong pamilya. Isang biyaya na ipinagkaloob sa isang mag-asawang matagal nang uhaw sa pagiging magulang. Ngunit sa likod ng perpektong larawang ito, sa mga sandaling walang ibang nakakakita, may isang anino. Isang aninong gumagapang sa mga sulok ng kanilang bahay. Minsan, kapag nanonood ng balita sa kanilang lumang telebisyon at mayroong ulat tungkol sa mga nawawalang tao, biglang naninikip ang dibdib ni Lita. Si Ben naman, sa tuwing mayroong sasakyan ng gobyerno na dumadaan sa kanilang maalikabok na kalsada, ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay biglang pinagpapawisan. May isang lihim silang binabantayan. Isang lihim na kasing bigat ng mga bundok na kanilang tinalikuran. Isang mainit na hapon, habang si Inspektor Ramos ay malapit ng sumuko sa paghahalungkat sa mga papeles, isang tawag ang dumating. Isang retiradong social worker mula sa isang maliit na munisipalidad malapit sa pinangyarihan ang nasa kabilang linya. Meron siyang naalala. Inspektor, pasensya na po sa abala, sabi ng matandang babae. Ang boses ay mahina at medyo nanginginig. Naalala ko lang po, may isang mag-asawa. Ang mga Cruz, Ben at Lita. Matagal na po silang nasa listahan namin para sa legal adoption. Palagi silang malungkot. Halos desperado na. Tapos, mga 5 taon na ang nakalipas. Bigla na lang silang nawala, parang bula. Ibinenta ang kanilang maliit na lupa at umalis ng walang paalam. Akala ng lahat ay nakahanap ng magandang kapalaran sa ibang lugar. Pero palagi kong iniisip
Masyadong biglaan. Agad na sinuri ng team ni Ramos ang pangalan. Ben Cruz. Walang criminal record. Ngunit isang maliit na detalye sa isang lumang aplikasyon sa kooperatiba ang nagpatindig ng kanilang mga balahibo. Nakalista sa ilalim ng dating trabaho part-time na tour guide. Lokasyon Mangalanda, CNG, Sierra Madre. Iyon na iyon. Ang lahat ng piraso ay biglang nag-ugnay. Ang paghahanap ay nagkaroon ng malinaw na direksyon. Isabela. Yun ang probinsya kung saan isinilang si Lita Cruz sa tulong ng mga lokal na pulis. Hindi nagtagal ay natuntun nila ang isang pangalan na nakarehistro sa isang maliit na lote. Isang bahay sa dulo ng isang mahaba at baku-bakung daan na lupa. Ang huling eksena ng kabanatang ito ay ang paghinto ng sasakyan ni Inspektor Ramos at ng kanyang kasama sa harap ng isang simpleng bahay na may bakod na kawayan. Pinatay niya ang makina. At ang tanging ingay na pumalit ay ang huni ng mga kuliglig. Tiningnan niya ang bahay. Mula sa bintana, naaaninag ang liwanag ng isang ilaw. Isang pamilya ang nasa loob. Marahil ay naghahanda na para sa hapunan. Walang kamalay-malay na ang kanilang mundo. Na maingat nilang binuo sa loob ng 5 taon. Ay malapit ng gumuho. Dahan-dahan siyang bumaban sa sakyan. Ang kanyang anino ay humaba sa lupa. Isang aninong gumagapang palapit sa pinto. 5 kabanata. Ang pag-amin ng pag-ibig at takot. Ang tunog ng katok sa pinto ay hindi malakas, ngunit sa loob ng maliit na bahay ng mga Cruz. Ang 3 mahinang pagkatok na yon ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril. Tumigil ang pagsubo ni Ben sa kanyang kanin. Ang kutsara ay nanatiling nakabitin sa ere. Si Lita, naabala sa paghihimay ng isda para kay Angel, ay biglang nanigas. Ang kanyang mga daliri ay hindi na gumagalaw. Tanging si Angel lamang ang hindi nakapansin. Abala siya sa pagguhit sa isang piraso ng papel. Ang katahimikan na bumalot sa kanilang hapagkainan ay hindi lamang katahimikan. Ito ay ang tunog ng isang multo na kanilang tinakasan sa loob ng 5 taon. Na sa wakas ay natuntun na sila. Dahan-dahang tumayo si Ben. Ang kanyang silya ay gumawa ng isang mahabang kaluskos sa sahig na semento. Bawat galaw niya ay mabigat. Na parang lumalangoy siya sa isang malapot na likido. Pinilit niyang maging kalmado ang kanyang mukha. Ngunit ang isang maliit na ugat sa kanyang leeg ay pumipintig ng mabilis. Sino kaya yung tanong niya? Ang boses ay pilit na ginagawang normal. Ngunit ito ay ipasak. Si Lita ay hindi sumagot. Nananatili siyang nakatitig sa kanyang plato. Ang mukha ay maputla na parang papel. Binuksan ni Ben ang pinto ng bahagya lamang. Sapat para sumilip. Sa labas. Nakatayo si Inspektor Ramos at isa pang pulis. Ang paglubog ng araw sa likod nila ay nagbigay sa kanila ng mahabang anino na gumapang papasok sa kanilang bahay. Ang puso ni Ben ay bumagsak sa kanyang sikmura. Ang kinatatakutan nilang araw, dumating na. Magandang gabi po, sabi ni Inspektor Ramos. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Maaari po ba kaming pumasok? Kayo po ba si Ben Cruz? Walang nagawa si Ben kundi ang buksan ng maluwag ang pinto. Pumasok ang mga pulis. At kasama nila ay pumasok ang isang lamig na hindi galing sa hangin sa labas. Umupo sila sa mga silyang kahoy sa maliit na sala. Si Lita ay lumabas mula sa kusina. Ang mga kamay ay nanginginig habang pinupunasan sa kanyang duster. May problema po ba? Sir, tanong ni Ben. Umupo sa tapat nila. Ang kanyang katawan ay tensyonado at handang tumayo anumang oras. Hindi agad sumagot si Ramos. Sa halip, inilibot niya ang kanyang tingin sa kabahayan. Isang simpleng bahay. Ngunit malinis at maayos. May mga drawing ng bata na nakadikit sa dingding. Isang bahay na puno ng pagmamahal. Bumigat ang kanyang dibdib. 5 taon na ang nakalipas. Ginoong Cruz. Panimula ni Ramos. Ang mga mata ay nakatutok kay Ben. Sa kabundukan ng Sierra Madre. Meron po ba kayong naaalala tungkol doon? Ang pagtanggi ni Ben ay mabilis at automatiko. Hindi po. Magsasaka lang po ako dito sa Isabela. Hindi po ako napapadpad sa lugar na yon. Si Lita. Na nakatayo sa gilid. Ayaw mo ko. Hindi makatingin sa mga bisita. Kumuha si Ramos ng isang sobre mula sa kanyang jacket. Mula rito. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang litrato. Luma na at medyo kupas. Inilapag niya ito sa maliit na mesa. Sa pagitan nila. Ang litrato ay nagpakita ng isang masayang mag-asawa. At isang sanggol na nakaupo sa isang pulang baby carrier. Ang ngiti ng ama sa litrato ay puno ng buhay. Ang pangalan niya ay Mateo Santos. Sabi ni Ramos. Ang boses ay banayad na ngayon. At ito naman si Angelo, ang kanyang anak. Sa sandaling makita ni Lita ang litrato, isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang hikbi na pinigilan niya sa loob ng 5 taon. Ang kanyang mga binti ay biglang nanghina. At napaupo siya sa sahig. Ang mukha ay nakasubsob sa kanyang mga palad.
Ang pader na kanyang itinayo ay gumuho sa isang iglap. Si Ben ay napasugod sa tabi niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang katotohanan ay lumabas na. Hindi sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan ng mga luhang hindi na mapigilan, sa pagitan ng mga hikbi. Nagsimulang magkwento si Lita. Ang bawat salita ay basag at puno ng sakit. Ang kanyang boses ay isang bulong na naglakbay pabalik sa nakaraan. Ikinuwento niya ang lahat, kung paano sila nanawalan ng pag-asa na makaanak. Ay nagpa siya na mamundok para magdasal at humingi ng himala. Kung paano nila narinig ang isang mahinang iyak ng sanggol sa gitna ng kagubatan. Kung paano nila natagpuan si Mateo, nasugatan at nahihingalo. Sa loob ng isang madilim na kuweba, nakikiusap siya. Humahagulgol si Lita. Ang sabi niya, mamamatay na siya. Kunin na raw namin ang bata. Ilitas namin siya. Huwag daw kaming tatawag ng pulis. Ituring daw namin siyang sarili naming anak. Ipinangako niyang hindi niya kami guguluhin mula sa kabilang buhay. Ang kwento ay dumaloy mula sa kanya. Isang halo ng awa para kay Mateo. Ang matinding pagnanais na maging isang ina. At ang takot. Ang takot na kung isusuko nila ang bata, mapupunta lamang ito sa isang ampunan. Ang takot na kung magsusumbong sila pa ang mapagbintangan. Isang desisyon na ginawa sa gitna ng desperasyon at pag-ibig. Kinuha nila si Angelo at tinakasan ng kanilang nakaraan. Sa gitna ng mabigat na pag-amin na yon, isang maliit na boses ang narinig mula sa kusina. Nanay, tatay, sino po sila? Lumabas si Angel mula sa kusina. Hawak pa rin ang kanyang krayola. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Tumingin siya sa kanyang inang umiiyak sa sahig, sa kanyang amang nakaluhod sa tabi nito, at sa dalawang estrangherong lalaki sa kanilang sala. Ang bigat ng trahedya ng mga matatanda ay isang bagay na hindi pa kayang unawain ng kanyang 6 na taong gulang na isipan. Ang pagdating niya ay nagpatigil sa lahat, ang mga luha ni Lita, ang tensyon ni Ben, ang profesionalismo ni Ramos, lahat sila ay napatingin sa bata. Ang buhay na patunay ng isang lihim sa sandaling iyon. Si Angel ang naging sentro ng sansinukob, ang bihag at kasabay na gantimpala. Naramdaman ni Inspector Ramos ang pagbigat ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Tumayo siya at lumayo ng kaunti. Ang kanyang mga mata ay hindi mayali sa bata. Ang mga mata ni Mateo, ang ngiti ni Maria. Nandoon lahat. Nanginginig ang kanyang kamay nang idayal niya ang numero. Sa kabilang linya, isang boses na puno ng pag-asa ang sumagot. Inspektor, huminga ng malalim si Ramos. Ang bawat salita ay tila may sariling bigat. Maria, sabi niya. Ang boses ay mababa at puno ng emosyon. Nahanap na namin siya. Maria, nahanap na namin ang anak mo. Ika-6 na kabanataang muling pagtatakbo. Ang biyahe papuntang Isabela ang pinakamahaba at kasabay na pinakamaikling paglalakbay sa buhay ni Maria. Ang bawat kilometrong nilalakbay ng sasakyan ay isang hakbang palapit sa isang panaginip na kanyang niyakap sa loob ng 5 taon. Sa labasan niya bintana, ang mga bukirin at puno ay mabilis na dumadaan. Ngunit hindi niya ito nakikita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay naglalakbay sa isang hinaharap na ilang oras na lang ang layo. Paano niya yayakapin ang kanyang anak? Ano ang una niyang sasabihin? Makikilala kaya siya ni Angelo? Ang mga tanong ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Isang halo ng matinding pananabik at nakakaparalisang takot. Nang sa wakas ay pumasok ang sasakyan sa isang mahaba at maalikabok na daan. Naramdaman ni Maria ang paninikip ng kanyang dibdib. Ito na, ang bawat bahay na kanilang nadadaanan. Ang bawat puno. Ang bawat mukha ng mga taong nayon ay tila sinusuri niya. Hinahanap ang isang maliit na mukha na pamilyar lamang sa kanyang mga alaala. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang simpleng bahay na may bakod na kawayan. Ang bahay kung saan lumaki ang kanyang anak. Bumaba siyang sasakyan. Ang kanyang mga binti ay tila hindi kanya. Gawa sa tingga. Mabigat at mahirap igalaw. Sa tarangkahan, naghihintay si Inspector Ramos at isang social worker. Ngunit ang mga mata ni Maria ay hindi sa kanila nakatuon. Ang kanyang tingin ay tumagos sa nakabukas na pinto. At dun, sa sala, nakita niya siya, isang batang lalaki na nakaupo sa sahig. Abala sa paglalaro ng isang maliit na truck na gawa sa kahoy. Ang kanyang buhok ay itim at makapal. Tulad ng kay Mateo, ang hubog ng kanyang likod habang siya ay nakayuko ay isang perpektong kopya ng kanyang ama. Sa isang iglap, nawala ang 5 taon. Nakita niya ang kanyang Angelo, isang hindi mapigilang hikbi ang kumawala kay Maria. Ang tunog na yon ang nagpalingon sa bata. Nagtagpo ang kanilang mga mata para kay Maria. Ito na ang sandali, ang katuparan ng lahat ng kanyang mga panalangin. Ngunit para sa bata, ang nakita niya ay isang estrangherang babae na umiiyak sa kanyang pintuan. Ang mga mata ni Angel
na kanina'y puno ng kasiyahan sa paglalaro ay napalitan ng pagkalito. At pagkatapos ng takot, tumayo si Angel at mabilis na tumakbo. Ngunit hindi papunta kay Maria. Tumakbo siya papunta kay Lita na nakatayo sa may kusina. Ang mukha ay basang-basa na sa luha. Ikinubli ni Angel ang kanyang mukha sa likod ng mga binti ni Lita. Ang maliliit niyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa duster nito. "Nanay Lita," bulong ng bata. Ang boses ay nanginginig. Sino po siya? Ang mga salitang yun ay tumama kay Maria na parang isang malakas na sampal. "Nanay Lita." Ang panaginip na kanyang binuo ay gumuho sa kanyang harapan. Ito ang katotohanan. Ang kanyang anak, ang kanyang laman at dugo, ay hindi siya kilala. Para sa kanya, si Maria ay isang banta, isang estranghero. Dahan-dahang lumapit si Maria. Ang kanyang mga kamay ay nakaunat. Isang kilos ng pagsuyo. Ang kilo. Pulang niya. Ang pangalan ay tila kakaiba sa kanyang dila matapos ang 5 taon. "Anak, ako ito, ang inay mo." Ngunit lalo lamang natakot si Angel. Umiyak siya ng malakas at lalong isiniksik ang sarili kay Lita. Hindi ko ang nanay ko. Siya ang nanay ko," sigaw niya. Itinuturo si Lita. Ang bawat salita ay isang punyal sa puso ni Maria. Ang sakit ay mas matindi pa kaysa sa 5 taon ng kawalan ng katiyakan. Dahil noon, mayroon siyang pag-asa. Ngayon, ang pag-asa ay kaharap na niya. Ngunit may isang pader na salamin sa pagitan nila, isang pader na gawa sa 5 taon ng ibang buhay. Ibang mga alaala at ibang pagmamahal. Si Lita, sa kabila ng sarili niyang pagdadalamhati, ay marahang hinaplos ang buhok ni Angel. Tumingin siya kay Maria. Ang kanyang mga mata ay isang halo ng awa at matinding pasasalamat. Siya ang ina na nagpalaki sa bata. Ngunit alam niya sa kanyang puso na hindi siya ang ina na may karapatan. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ni Maria. Ang desperadong pagnanais na mayakap ang kanyang anak ay napalitan ng isang malinaw at masakit na pag-unawa. Hindi niya maaaring pilitin ang 5 taon na bumalik. Hindi niya maaaring burahin ang buhay na binuo ni Angel kasama ang mga krus. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa isang mababang upuan na kahoy. Ilang talampakan ng layo mula sa mag-inang magkayakap. Hindi na niya sinubukang lumapit. Hindi na siya nagsalita. Sa halip, nanatili lamang siyang nakaupo roon. Tahimik na pinagmamasdan ng kanyang anak mula sa malayo. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy. Ngunit ang kanyang mukha ay nagpakita ng isang bagong determinasyon. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Ang muling pagtatagpo ay hindi isang pagtatapos. Ito ay ang simula ng isang mas mahirap na paglalakbay, ang dahan-dahang pagbawi sa puso ng kanyang sariling anak. Ikapitong kabanata, 2 pamilya. Ang mga sumunod na araw ay isang mabagal at masakit na sayaw ng pag-aalinlangan. Ang proseso ng paglilipat kay Angelo o Angel, gaya ng kanyang nakasanayan, ay hindi isang simpleng paghatid. Ito ay isang maselang operasyon ng puso na isinagawa sa ilalim ng maingat na pagbabantay ng isang social worker na nagngangalang Ginang Dizon. Ang maliit na bahay ng mga krus ay naging isang neutral na teritoryo. Isang purgatorio kung saan ang nakaraan at hinaharap ay sapilitang pinagsasama. Ang unang araw ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Si Maria, sa kanyang matinding pagnanais na kumonekta, ay sinubukang ipagluto si Angel ng kanyang paboritong adobo. Base sa kanyang naaalala, ngunit tinanggihan itong bata. Ang hinahanap niya ay ang maalat-alat na tinola na luto ni Lita. Umupo si Maria sa isang sulok. Pinagmamasdan si Angel na masayang kumakain habang sinusubuan ni Lita. At naramdaman niya ang isang pamilyar na kirot ng kirot ng pagiging isang tagalabas sa buhay ng sarili niyang anak, si Ben at Lita. Sa kabilang banda, ay mga multo sa kanilang sariling tahanan. Gumagalaw sila ng may bigat sa kanilang mga balikat. Ang kanilang mga ngiti ay pilit at ang kanilang mga mata ay palaging malungkot. Alam nilang bawat araw na lumilipas sa isang araw na mas malapit sa pamamaalam. Si Ben ay madalas na lumalabas. Nagkukunwaring may gagawin sa bukid. Ngunit ang totoo ay para lamang itago ang kanyang mga luha. Si Lita naman ay sinusulit ang bawat sandali. Niyayakap si Angel ng mas mahigpit. Sinasaulo ang bawat detalye ng kanyang mukha. Sa ikatlong araw, nagdala si Maria ng isang maliit na paper bag. Maingat niyang inilabas mula rito ang isang bagay na kanyang itinago sa loob ng 5 taon. Isang maliit na kotseng gawa sa kahoy ng nara. Ito ang huling laruan na ginawa ni Mateo para kay Angelo. Mayroon itong mga gasgas at ang pintura ay medyo kupas na. Ngunit para kay Maria, ito ay isang banal na relikya. Inilapag niya ito sa sahig. Hindi masyadong malapit kay Angel. Ito ay gawa ng iyong tatay Mateo, sabi niya.
Ang boses ay mahina. Sauna. Hindi ito pinansin ni Angel, ngunit mayroong isang bagay sa hugis ng laruan. Sa kulayng kahoy. Na tila pumukaw sa isang malayong sulok ng kanyang isipan. Dahan-dahan siyang gumapang palapit dito. Hinawakan niya ito. Ang kanyang maliliit na daliri ay sinundan ng mga ukit sa kahoy. Ang mga gulong na hindi perpektong bilog. Bigla siyang tumingala kay Maria. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang tanong na hindi niya kayang bigkasin. Walang bumalik na alaala. Ngunit mayroong isang kislap ng isang bagay na pamilyar. Isang koneksyon na mas matanda pa sa kanyang kamalayan. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Angel sa pagitan ni Ben at Lita, nagkaroon ng pagkakataon sina Maria at Lita na mag-usap. Umupo sila sa labas, sa ilalim ng kalangitan na puno ng mga bituin. Sa una, walang nagsasalita. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Takot siya sa dilim. Basag ni Lita sa katahimikan. Ang boses ay isang bulong. Kailangan laging may ilaw na nakabukas sa kanyang kwarto. At ayaw niya ng tinapay na may crust. Kailangan laging tinatanggal. Nakinig ng mabuti si Maria. Sinasaulo ang bawat salita. Hindi ito isang pag-uusap sa pagitan ng dalawang magkaribal. Ito ay isang paglilipat ng tungkulin mula sa isang ina patungo sa isa pa. Ikinuwento ni Lita ang lahat ng maliliit na detalye na bumubuo sa mundo ni Angel. Ang kanyang paboritong kulay ay asul. Ang paborito niyang kwento ay tungkol sa isang matapang na unggoy. At natutulog siya habang nakayakap sa isang lumang unan na amoy araw. Bawat detalye ay isang regalo mula kay Lita. Isang piraso ng kanyang puso na kanyang ibinibigay kay Maria. Mahal na mahal namin siya. Sabi ni Lita. Ang mga luha ay muling dumaloy. Hindi namin intensyon na saktan ka. Alam ko. Sagot ni Maria. Ang kanyang sariling mga mata ay namamasa. At salamat. Salamat sa pagmamahal mo sa kanya. Iniligtas ninyo siya. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng tahimik na langit ng Isabela, dalawang ina ang nagbahagi ng isang sagradong katotohanan na ang pagmamahal ay hindi isang bagay na maaaring angkinin. Ito ay isang bagay na ibinabahagi, ipinapasa, at kung minsan, isinasakripisyo. Isang bata, dalawang pamilya, at isang pag-ibig na ibinabahagi sa pinakamasakit na kalagayan. Ito ang sandali kung saan ang kakayahan ng tao na magpatawad at umunawa ay sinusubok. Kung nakikinig ka pa rin hanggang ngayon, tulungan mo akong magkomento ng salitang pag-asa. Ikawalong kabanata, mga hakbang pabalik. Ang paglipat ni Angel sa bahay ni Maria ay hindi isang pagbabalik. Ito ay isang pagpapatapon. Ang bawat sulok ng bahay na yon, na maingat na inihanda ni Maria para sa pagdating ng kanyang anak, ay naging isang banyagang teritoryo para sa bata. Ang silid na puno ng mga bagong laruan ay tila isang malamig na museo kumpara sa simpleng banig kung saan siya natutulog sa Isabela. Ang amoy ng pintura at bagong kahoy ay hindi kayang pantayan ang pamilyar na amoy ng lupa at ng pawis ng kanyang tatay Ben. Ang unang linggo ay isang mahabang paglalakbay sa gabi. Isang sunod-sunod na mga madaling araw na puno ng mga luhang walang tunog. Magigising si Maria sa isang mahinang iyak. Isang tunog na mas masakit pa sa isang malakas na sigaw. Hindi ito iyak ng galit, kundi iyak ng isang kaluluwang naliligaw. Gusto ko nang umuwi. Paulit-ulit na bulong ni Angel sa kanyang unan. Gusto ko na kay Nanay Lita. Ang bawat bulong na yon ay isang matulis na bubog ng salamin sa puso ni Maria. May mga gabi na tatayo siya sa labas ng nakasaradong pinto ng kwarto. Ang kanyang kamay ay nakaamba sa doorknob ngunit hindi ito kayang pihitin. Ano ang sasabihin niya? Anong karapatan niyang pawiin ang isang kalungkutan na, sa isang paraan, ay siya rin ang may gawa? Ang pagiging ina na kanyang inasam sa loob ng 1,825 araw ay naging isang masakit na pagganap. Siya ang naghahanda ng pagkain na hindi kinakain. Siya ang nag-aayos ng kumot sa isang kama na ayaw higaan. Siya ay isang estranghero na may susi sa bahay. Ang mga araw ay isang tahimik na labanan. Susubukan ni Maria na lutuin ang paboritong sinigang ni Angel. Ngunit sasabihin ng bata na masyadong maasim. Bibili siya ng bagong damit. Ngunit hahanapin ni Angel ang kanyang lumang tsinelas. Ang bawat pagtanggi ay isang maliit na sampal. Isang paalala ng 5 taong pader sa pagitan nila. May mga sandali ng matinding pagkabigo kung saan uupo si Maria sa kusina. Matapos tanggihan ni Angel ang kanyang niluto at mapapatitig na lamang sa kawalan, so mga sandaling iyon, ang demonyo ng pagdududa ay bumubulong sa kanya. Mas masaya siya roon. Ginugulo mo lang ang buhay niya. Kung mahal mo talaga siya, palayain mo siya. Ngunit sa tuwing malapit na siyang maniwala sa mga kasinungalingang yon, makikita niyang isang bagay, isang sulyap, ang paraan ng pagkunot ng noo ni Angel habang naglalaro. Eksaktong tulad ng kay Mateo, ang paraan ng pagtawa niya kapag may nakakatawang palabas sa telebisyon.
Isang tunog na etsyong eko ng halakhak ng isang sanggol na matagal nang nawala. Ang mga maliliit na paalalang yun ang kanyang naging panggatong. Hindi siya susuko. Isang gabi, ang pag-iyak ni Angel ay mas malakas kaysa karaniwan. Isang iyak na puno ng matinding kalungkutan. Hindi na ito kinaya ni Maria. Sa isang kilos na pinaghalong kahinaan at katapangan. Pumasok siya sa kwarto. Umupo siya sa gilid ng kama. Hindi nagsasalita. Hinahayaan lamang ang bata na ilabas ang lahat ng sakit. Nang medyo huminahon na si Angel, kinuha ni Maria ang kanyang telepono. Gusto mo ba siyang makausap? Mahinang tanong ni Maria. Ang bawat salita ay isang pagsuko. Mabilis na tumango si Angel. Ang kanyang mga mata ay namumugto ngunit puno ng isang desperadong pag-asa. Nanginginig ang mga daliri ni Maria habang hinahanap ang numero ni Lita. Ang bawat pagpindot ay isang pag-amin ng kanyang pagkukulang. Nang sumagot si Lita, na tila laging naghihintay. Ipinasa niya agad ang telepono kay Angel. Ang maliit na katawan ng bata ay yumakap sa telepono na parang ito ang kanyang pinakamahal na laruan. Nanay, basak na sabi ni Angel. Umuwi na po kayo. Kunin niyo na po ako. Sa kabilang linya. Walang narinig si Maria kundi ang pinipigilang pag-ikbi ni Lita, na sumasagot ng may pilit na katatagan. Anak, magpakabait ka diyan para kay Inay Maria mo. Ha, mahal na mahal ka namin ni tatay. Pagkatapos ng tawag, bumuhos ang mga luha ni Angel. Ngunit sa pagkakataong ito, nang iunat ni Maria ang kanyang mga kamay, hindi na siya umiwas. Yumakap siya. Isang yakap na mahigpit. Isang pagkapit ng isang batang nalulunod. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria ang bigat ng kanyang anak sa kanyang mga braso. Yun ang naging simula. Ang pag-amin sa sakit ang naging unang hakbang patungo sa paghilom. Mula sa gabing yun, nagbago ang lahat. Itinigil ni Maria ang pagiging isang perpektong ina mula sa libro. Sa halip, naging isang arkitekto siya. Isang tagapagtayo ng tulay. At ang materyales na kanyang ginamit ay mga kwento. Ang tatay Mateo mo, simula niya isang hapon, ay mahilig umakyat ng puno noong bata pa siya. Minsan, nahulog siya at nabalian braso. Pero imbes na umiyak, tumawa pa siya. Ang sabi niya, at least, nalaman niya kung aling sanga ang hindi dapat kapitan. Hindi sumasagot si Angel. Ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok. Ini-imagine ang isang amang hindi niya nakilala. Gabi-gabi, ang mga kwento ay nagiging mas personal. Kwento tungkol sa isang amang kinakantahan siya ng Twinkle. Twinkle, Little Star, gabi-gabi hanggang sa makatulog. Kahit sintunado. Kwento tungkol sa isang amang nagpuyat para gawin ang kanyang unang laruang kotse. Hindi niya ipinipilit ang sarili niya. Hinayaan niyang ang multo ni Mateo ang maging tulay. At dahan-dahan, sa bawat kuwento, ang bata na nagngangalang Angel ay nagsimulang maglakad sa tulay na yon. Palapit. Palapit sa babaeng matiyagang naghihintay sa kabilang dulo. Ikasiyam na kabanata, ang puno eneng inara. Ang mga buwan ay dumaan na parang mga pahina sa isang kalendaryo. Ang dating matalas na mga gilid ng kanilang relasyon ay unti-unting naging bilugan. Ang mga hindi ni Angel ay naging siguro. At ang mga siguro ay naging mga tahimik na oo. Isang hapon, habang naglilinis si Maria ng bodega, natagpuan ni Angel ang isang lumang album ng mga litrato. Mag-isa niyang binuklat ito. Nakita niya ang mga litrato ng isang mas batang Maria at isang lalaking may mga matang katulad ng sa kanya. Hindi siya nagtanong. Umupo lamang siya roon. Dahan-dahang hinahaplos ang mga nakangiting mukha sa papel na parang sinusubukang alalahanin ng isang panaginip sa sandaling iyon. Alam ni Maria na hindi lamang sila handa. Kailangan na nila itong gawin. Ang biyahe pabalik sa Sierra Madre ay isang peregrinasyon habang paakyat ang sasakyan sa mga likulikong daan. Naalala ni Maria ang kanyang unang pagpunta roon kasama si Inspector Ramos. Ang bigat ng takot at kawalan ng pag-asa. Ngayon, ang bigat na iyon ay napalitan ng isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Si Angel ay nakadikit ang mukha sa bintana. Ang kanyang hininga ay lumilikha ng hamog sa salamin. Para sa kanya, ang mga matatayog na puno at ang malalalim na bangin ay hindi nakakatakot. Ang mga ito ay isang malaking palaruan. Isang kaharian na naghihintay na matuklasan. Ang bundok na kumuha sa kanyang ama ay siya ring bundok na bumabati sa kanya ng malugod. Narating nila ang lugar na itinuro ng gabay. Isang maliit na paliparan ng lupa malapit sa kuweba. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga dahon ng puno. Lumilikha ng mga gumagalaw na mosaik sa lupa. Ang hangin ay amoy lupa. Amoy bulaklak, engay gubat. Amoy buhay, ang Sierra Madre. Na dati ay isang libingan sa isipan ni Maria.
ay nagpakita na ng kanyang tunay na anyo, isang santuaryo. May dala silang isang maliit na sapling ng nara. Ang mga ugat ay maingat na binalot sa basang sako. Ito ay isang batang puno. Halos kasing taas lamang ni Angel. Ngunit sa loob nito ay ang pangako ng pagiging isang higante balang araw. Dito natin siya itatanim, sabi ni Maria. Ang boses ay kalmado na parang isang lawa. Parang mayroon tayong laging babalikan. Parang tatay mo ay maging bahagi ng bundok na ito. Walang seremonya. Walang mga luhang dramatiko. Tanging isang tahimik at taimtim na paggawa. Nagukay sila ng butas gamit ang isang maliit na pala. Nagpalitan sila kapag napapagod na si Maria. Si Angel naman ang hahawak. Ang kanyang buong lakas ay ibinubuhos sa bawat pagbaon sa lupa. Ang kanilang pawis ay pumatak at humalo sa lupa. Isang alay sa alaala ni Mateo. Nagsapat na ang lalim. Maingat nilang inilagay ang sapling sa butas. Pinuno nila ito na lupa. Ang kanilang mga kamay ay nagkakasalubong habang pinapatag ang bunton. Ang bawat kilos ay nagkakaintindihan. Hindi na kailangan ng salita. Pagkatapos, bumaba sila sa malapit na sapa. Ang tubig ay malamig at malinaw. Pinuno nila ang isang lumang lata. Unang nagbuhos si Maria. Ang tubig ay kumalat sa tuyong lupa. Isang simbolo ng bagong buhay. Pagkatapos, iniabot niya ang lata kay Angel. Ang mga mata ng bata ay seryoso. Dahan-dahan niyang ibinuhos ang tubig. Na parang isang sagradong ritual. Tumayo sila at pinagmasdan ang kanilang ginawa. Isang maliit na puno sa gitna ng isang maliit na paliparan ng lupa. Matatag sa kabila ng kanyang kabataan, tumingala si Angel mula sa puno patungo kay Maria. Mayroong isang bagong liwanag sa kanyang mga mata. Isang pag-unawa na hindi pa nakikita ni Maria dati. Magiging malaki po kaya siya? Inay, tanong niya. Ang salitang iyon, Inay. Sa pagkakataong ito, hindi ito isang tanong o isang aksidente. Ito ay isang pag-aari, isang pagkilala, isang pagtanggap. Lumuhod si Maria para magpantay ang kanilang mga mata. Ang mga luha na kanyang pinigilan ay sa wakas ay bumagsak. Ngunit hindi ito mga luha ng kalungkutan. Ito ay mga luha ng pasasalamat. Niyakap niya ang kanyang anak. At sa pagkakataong ito, naramdaman niya ang maliliit na braso ni Angelo na yumakap pabalik ng buong higpit sa paunan ng Sierra Madre. Sa lilim ng mga punong naging saksi sa isang trahedya. Isang bagong buhay ang itinanim. At isang pamilya ang muling nabuo. Ika-10 kabanata ang bitak sa buhay. Walang perpektong pagtatapos. Dahil ang buhay ay hindi isang aklat na maaaring isara. Ito ay isang agos na patuloy na dumadaloy. Nagbabago ng hugis sa bawat batong kanyang nadadaanan. Ang paglalakbay ni Maria at Angelo ay hindi nagtapos sa paanan ng Sierra Madre. Doon lamang ito tunay na nagsimula. Ang bahay na dating pinananahanan ng multo ng nakaraan ay napuno ng mga tunog ng kasalukuyan. Ang tunog ng bola ng basketball na tumatalbog sa garahe. Ang tunog ng mga krayola na kumikiskis sa papel. Ang tunog ng 2 boses na sabay na nagdarasal bago kumain. Si Maria ay natutong maging higit pa sa isang ina. Naging guro siya. Naging kalaro. At naging tagapakinig. Natutunan niyang ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa paghubog ng isang bata ayon sa iyong gusto, kundi tungkol sa pagbibigay sa kanya ng espasyo para lumago sa kung sino talaga siya. Ang koneksyon nila sa pamilya Cruz ay hindi naputol. Sa halip, ito ay nagbago ng anyo mula sa isang koneksyon na gawa sa lihim at takot. Ito ay naging isang koneksyon na gawa sa paggalang at isang kakaibang uri ng pagmamahal. Tuwing kaarawan ni Angelo at tuwing Pasko, ang telepono ay tumutunog. At sa kabilang linya ay ang mga boses ni Nanay Lita at Tatay Ben. Hindi ito nagdulot ng selos kay Maria. Sa halip, nagdulot ito na pa sa salamat dahil sa kanila. Ang kanyang anak ay natutong magmahal dahil sa kanila. Ang kanyang anak ay buhay. Si Ben at Lita, sa kanilang maliit na nayon sa Isabela, ay natagpuan ng kanilang sariling kapayapaan. Sila ay pinatawad ni Maria. At sa paglipas ng panahon, natutunan din nilang patawarin ang kanilang mga sarili. Ang kanilang bahay ay tila mas maluwag at mas tahimik. Ngunit ang kanilang pagmamahal kay Angel ay nanatiling isang mainit na baga sa kanilang mga puso. Sila ang naging buhay na testamento na ang mga desisyon ng tao ay bihirang maging itim o puti. Kadalasan, tayo ay nabubuhay sa isang malawak na abuhin kung saan ang pag-ibig ay maaaring maging makasarili at ang takot ay maaaring magbunga ng kabutihan. Ang kwentong ito, sa huli, ay tungkol sa mga bitak. Ang buhay, tulad ng isang lumang porselana, ay hindi maiiwasang magkaroon ng mga bitak. Ang marahas na pagkawala ni Mateo ay isang malalim na bitak sa pundasyon ng pamilya Santos. Ang 5 taon ng paghihiwalay ay isang bitak na nag-iwan ng permanenteng peklat sa pagitan ng ina at anak.
Ang kasalanan at kalungkutan ng mga krus ay isang bitak sa kanilang mga kaluluwa. Ngunit ang pinakamahalagang aral na kanilang natutunan ay hindi kung paano iwasan ng mga bitak, kundi kung paano mabuhay kasama ng mga ito. Dahil kung minsan, sa mga pinakamadilim na shivang, doon pumapasok ang pinakamaliwanag na ilaw mula sa bitak ng trahedya. Ang ilaw ng katatagan ay sumisikat mula sa bitak ng kasalanan. Ang ilaw ng pagpapatawad ay nagbibigay daan at mula sa bitak ng kalungkutan. Ang ilaw ng muling pagsisimula ay dahan-dahang umuusbong sa isang liblib na bahagi ng Sierra Madre. Isang batang puno ng nara ang patuloy na lumalago. Bawat taon, ang katawan nito ay lumalapad. Ang mga sanga ay tumataas at ang mga ugat ay lalong kumakapit ng malalim sa lupa. Hindi nito alam ang kwento ng lalaking nakahimlay sa ilalim nito o ang kwento ng ina at anak na nagtanim sa kanya. Ang tanging alam nito ay ang tumubo, ang maghanap ng sikat ng araw at ang magbigay ng lilim. Ito ang huling larawan. Isang paalala na kahit gaano pa kalupit ang bagyo, kahit gaano pa kalalim ang mga bitak na iniiwan ito sa lupa, ang buhay, sa kanyang walang hanggang karunungan at katatagan, ay palaging hahanap ng paraan upang muling magsimula, muling tumubo, at muling abutin ang langit. Walang sino man sa kwentong ito ang maituturing na masama o mabuti lamang. Ipinakita sa atin ni Ben at Lita na sa gitna ng desperasyon, ang isang desisyon na nagugat sa pag-ibig ay maaari pa ring magdulot ng sakit sa iba. Ito ang komplikadong katotohanan ng pagiging isang tao, isang halo ng kabutihan at kahinaan. Kung ikaw ang nasa kanilang kalagayan, ano kaya ang iyong gagawin? Ibahagi ang iyong pananaw sa ibaba. Kung pinahahalagahan mo ang mga kwentong nagbubukas ng ating isipan sa iba't ibang muka ng sangkatauhan, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa Lop Kwento. Hanggang sa muli, salamat sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Kayo ang aming inspirasyon.